na ni Boss Mike, di ba? Tumigil na talaga ako. And ngayon, si Boss Mike din po yung nagbigay sa amin ng opportunity para ipakita talaga namin na kaya namin na mag-change image, ganyan. And also, kasi nga po, gusto ko po talagang maging good influence sa generation natin ngayon. And magkaroon ng, yung parang hindi lang basta sikat sa social media, gusto ko din yung may impact para sa future generations din. So, ayun po. Okay, thank you. Introduce the KSCT lawyer, Attorney Mark Tolentino, abogado namin ito. Abogado ng SMNI. Siguro nakikita niyo siya sa hearing, sa MNSI, siya. Anyway, may lalo naman doon eh, pero wala ko usapan sa hearing sa Congress. Anyway, alam niyo naman na kapisanan ng social media broadcasters, 5 cases against the A-listers, kasama si Ayana. May 5 cases against mga vloggers like Tony Fowler, etc. etc. We 5 cases against Vice Ganda. Alam niyo yan, di ba? Si Attorney Mark, ang abogado namin ng case. Now, why is it na nag-back in ako sa statement ni Ayana? When we learned that sina Ayana, sina AJ, si Angelique, si Asi decided to more or less level up sa careers nila, natuwa kami. Kasi ang advocacy kasi ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas is to fight fake news online, to fight moral decay online, to fight bullying online. Okay? Nagkaroon lang ng problema because of the fact na lahat na ito ang nangyayari. Nudity, fake news, etc., bullying, happen sa tinatawag natin ng mga platforms na public. So yung mga nudity, mga lahat na ito nakapost sa Facebook. Ang problema, yung mga bata may access dyan. Kaya when we filed the case against Vice Ganda, nakita niya naman na nandun yun sa noon time show nila. Tapos ang segment doon is isip bata. Ang setup doon, parang teacher, classroom, tapos yung mga bata, tapos ginawa nila yun. That's why we file cases. Right now, wala na cases. So na nakita namin ito, sina Ayana, yung puso nila, siyempre, kailangan namin sila tulungan. Kailangan namin, gagawa kami ng paraan para buksan ang opportunity para they can all go mainstream. Yung ibang kasama nila na una na, nakita nyo si Angelique, si Kang, she's ready with GMA7, yung Black Rider. Si Asi is already with ABC5. TV5. Dalawa na lang sila nag-iwan, Ayana and AJ. So, sabi namin, sige na, kung pwede, kinausap ko sila, nag-usap kami, you join us. Sinabi namin na meron kami upgoing project na, by the way, si Ayana was very supportive in our advocacy sa climate change. So, nagkaroon kami ng concert dito, Ayana was there on video. Sinasabi niya. So, nakita namin yung puso nito. Okay? But, you know, let us be very honest about these things. No? In their hearts, no? mga ano to eh, mga artista to. Pag ikaw tunay na artista, kahit anong role ipagawa sa iyo, gagampanan mo. So, we don't judge that. It's a matter of fact. Right now, nakita niyo na. Kaya dinala ng attorney Mark dito. So everything was already done. Wala na kaso. Wala na kaso. Sa lahat, Dok? Wala na. Okay.
Yung iba, meron pa. Kasi, you know why? Alam mo. Why is it, eto, diretsuhan eh. Honest naman tayo. Why is it na we were able to talk to Viva and our Viva artists? It's because kami, sa kapisanan ng social media broadcasters, we are a partner of MTRCB. Volunteer kami doon kasi ang MTRCB, kulang ng mga manpower, so kailangan nila ng civil volunteer. So, si Chairman Lala Soto was very, alam mo, si Lala, mapait eh. Sabi ko, Dok, huwag kayong mag-aaway, magtulungan na lang tayo, dami natin problema, kami lang dito sa experience problema. Kaya nakita namin ang problema na talagang kailangan ayusin na magtulungan lahat ng Pilipino, pati kayo, West Philippine Sea. Dahil atin ang West Philippine Sea. Merong bully na China na gustong kunin ito because very rich ang natural resources like oil, etc. Ang dami dyan. We have a very rich fishing ground sa WPS. Kaya gusto kunin ng China kasi kailangan nila. Ang problema, hindi naman sa nila eh. Kaya ang pinakamasaklat dito, ang daming fake news ng China na pinapakalat na pinabaliktad nila tayo ng biktima, tayo pang may kasalanan, kung ano mga sinasabi nila. That's unfair. And ang problema na nakita namin, the alarming sign na nakikita namin at this point in time is simply this. Marami ng mga kababayan natin naniniwala sa fake news nila. See? Akin yan. So ang mga kababayan natin, dahil tinatakot na pag kayo kumampi kay President Marcos, sa gobyerno, magkakaroon ng nuclear war dito. Dahil yung mga Marcos, tuta ng Amerikano, etc. It's really a geopolitical thing, no? Which is very unfair. Ito si Sir eh. Yeah. Sermonan mo siya about these things. And maybe, dalawa sila ni Ayala, pwedeng mag-do it together with Lance, you know. Kumakanta to siya. Usapin mo yung anak mo para po tayo dito. Diba? Tayo naman so natapos na sa mga FIFA artists. Yung kaso namin kay Vice Ganda is still ongoing. Ang kaso namin kay Fowler, etc. ongoing. And the others, no? Ang na-dismiss. Ang kaso natapos because natalo kami sa kaso. Nanalo sila. Natalo kami. Ay, ito si Atty. Mark. I can explain. Hello. Anong question? Ano pong naging Yung lawyer ng KSMBPI, sa lahat ng kaso na pinahin natin, I think last year yun. In fact, I think nabit ko si nabit ko siya sa prosecutor's office when we filed the case doon sa prosecutor's office sa Pasay. And also in Quezon City, nag-file kami kay Vice Ganda. But pending pa as of today, hindi pa na-dismiss yung kay Vice Ganda, pending pa yon. And kay Tony Fowler, pending pa din yon. So, yung Viva lang, nung na-dismiss ang Viva, hindi kami nag-file ng motion for reconsideration. That's why sinabi ko na nagpatalo kami kasi hinayaan na namin na matapos ang kaso. Kasi may mga settlement with respect to the KSMBPI, with respect to the advocacy. Walang natanggap ang KSMBPI na any single centavo, wala. With respect sa Viva, wala. Purely advocacy-based. Nagpag-settle kami sa Viva through the help of MTRCP, si Chairman Lala Soto, na mag-settle. Purely for the advocacy ng KSMBPI na tutulong ang Viva for our advocacy. Yun lang. Kasama sa freedom of expression and freedom of information is yung mga art forms. Itong mga movies na ginagawa sa Viva Max, these are adult arts forms. So they have the right to do that. Ang gusto lang namin, gawin nyo yung Viva Max sa isang
channel na only adults verified ang pwede manood. Pinailan namin sila ng kaso because of the fact na yung mga adult content nakarating na sa mga Facebook, personal pages ni Ayana, ni AJ, na actually any kids can watch. So, to more or less solidify ang point namin, kinausap ko mismo yung Viva, and we offer to them, na sabi namin, ang problema nyo, nahahack kayo, yung piracy. We would like to help you, and we will give you for free, for free. Ayusin namin yung streaming apps ninyo para hindi maging hackable na. And the technology na ino-offer namin, na gagawin namin for Viva, doon sa Viva Max na para walang makagalaw, is the blockchain technology. So kung gusto niyo malaman kung anong blockchain, i-google nyo lang, and you will see that this is the technology na kahit eleksyon pwedeng gamitin, wala nang dayaan. So we offered that sa Viva na sabi namin, para magbuo na ang pagtulungan natin, tutulong kami sa inyo. We are not really against what you're doing. No? Kasi freedom of speech, expression yan. Ang gusto lang namin, maglagay kayo ng isang site that walang access ang mga bata.